atong tanan. Again, it's our midweek service. So naata sa biblical prosperity. Ika-87 natong pagtuon sa biblical prosperity. Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, Lord, once again, we are so grateful sa panahon nga naa panimbahon. And I pray, dear God, that you will use each and every one tonight nga mahimog gyud nga good listener of your message and prepare our hearts, Lord, tonight sa pagwali, sa pagpaminaw sa imong mensahe, and sa pagwali po nako, Lord, ikaw magagamit ka nako tonight. Once again, empower me and please give me your wisdom, Lord, sa mensahe nga akong iwalit tonight. Salamat kay Lord, and may this service be for your glory and honor in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Doorway to True Prosperity. Masipyat gani kagsod, di ka kaabot sa tinuod nga prosperity. Kay ang imo makita mga kaigsunan, kana magyong mga pi nga bungoton. Si pi nga bungoton, daghan kaayo nag-ali sa daan mga kaigsuon, si pi nga bungoton. Kailan man mo anak niya? Si pi nga bungoton. Letter P, unya na ibungot. Si P nga bungoton, mag-ali sa daan. Bawa na nga di na ito makita ang tinuod nga door padulong sa tinuod nga prosperity. So daghan kayong mga deception nga ibutang ang yawa sa atong kinabuhi in order nga dili na ito makita ang tinuod nga dapat buhaton na ito. So ang may tabuan na, we will be worried sa atong kinabuhi. Mabandered ta sa ato ang lakaw o padulngan sa atong kinabuhi, and we will value more our life more than the mission that God gave to us. So, pag mas ma-value ganin nato atong kinabuhi, ani na dayon ta sa kwarta. Mao na din na di na dito kakita sa kabugaton, sa buluhaton sa Ginoo, and we could easily give the ministry, give up the ministry. Mahunong na to ba? Kay manghinabuhi lang ko. Amo na nga daghan kay makita nato mga igsoon sa kasimbahanan, makasimba usahay di. Di ba no? Unya madugay, mabali na. Usahay makasimba kanunay di. Kay magsugol pa man nga usahay, di makasimba. Pero magkadugay, usahay makasimba. Mabali na. O nga naman na, because of the doors nga atong gisudlan sa atong kinabuhi in order nga makuha na to ang atong mga panginahanglan. Well, ang Ginoo naghatag na siya mga igsoon og kanang giya kung unsaon na to nga maangkon na to ang atong mga needs. Daghang mga bersikulo mga igsoon nga makita na to diri nga gikat-on na nato mga igsoon nga ato nang giwali gani ato na ning nadunggan o nabasahan nato many times nga ang Ginoo naghatag na siya og example or instruction how to have that wealth that we are looking for. Nakuha na to. So ang reason nga nung di kyo na moabot sa kamot sa mga Kristiyanon because sayop ang portahan nga imong gisudlan. So we need to know mga igsoon, John chapter 10 verse number 10, atong basahon ni atong barugan ni mga kaigsunan, ang John chapter 10 verse number 10, basahon na tugdungan, together go. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. So makita na to na ay kaaway, nga lahi ang iyang tumong sa atong kinabuhi, pero naapod ang Ginoo nga naapod siya'y tumong sa atong kinabuhi. So, basihan na to ang verse number 10. Kinsa may nakasud? Or asa man ta nakasud nga purtahan? Sa sinugdanan? Kanang sinugdanan nga phrase sa bersikulo? Or naata diri sa kaning I am come that they might have life abundant, and they
and that they might have it more abundantly. Allah. Or, si thief mo'y nakaabot sa atong kinabuhi. Gidestroy ang atong desire, gidestroy ang atong mga kanang plano sa kinabuhi para sa pagpangalagan sa Ginoo. Mo na iya paggumon na niya because that is what the thief will do to us. So I hope na ato ning mahimay-himay mga kaigsunan tonight. You may take your seat please. Tulo ka punto atong isgutan karong kagabion mga igsoon. Number 1, the door of access. Pag naay door, na ginay access. So, delikado kayo nga sa dihang mo abli ka nga door, ang access ana going to distraction. Unya ang kanira bag door mga igsoon, basta door access gyud na siya. Ang kaning door pag ma-open na nimo, unya labi na nindot kaayo dito ang mga welcoming mga kuan ba? Mga committee. Mayo kayo mo. Uy, abi-abi kayo. Kasagaran ariman pangpiangan mandaan sa yawa kaning mga welcome committee sa kanang tinuod nga simbahan ba? Mo na nigsuod diha, di lang murag kita. Kabantay mo dry kaayo. Kung asay no to gadala og tinuod nga mensahe, dili kaayo ka mao mo welcome pero adto noon sa mga sayop nga mga pundok mga kaigsunan, grabe maka-welcome. No? Mura na kag di buhian ba? Mura ka dito ni sud sa tindahan mga igsoon nga giilad ra ka. Magpuli-puli og doon. Unya puros excited. Madugay mo palit jud ka. Nakasuway mo ana, nakakita mo. Tagaan na ka, naipayong panghatag dire. Ganag kag payong dire. Kuan na ni 5 minutes ra ni, 5 minutes. Kasama 5 minutes nga di ba ka buhian hantud di ka maduga. Nadaot ka sa payong og 5 minutes. Tungod lagi sa payong, nabiktima ka. Amo nagikopya karon sa mga credit card. No? Tagaan kag payong, tagaan kag charger, tagaan ka og earbuds, tagaan kag ingonana. Unya, day nakasuway mi. Di man mo function ang earbuds. mga linabay tingali ito ilang ipanghatag ba, di man mo function. Usahay, wag yun, ang promise sa kalibutan, mga igsoon, taphaw. Way ka matuunan. Mo ni ang bakasud kay ka ng portahan na, donindot kaayo ang entrance, pero delikado kaayo kung masud na kaana. Prosperity begins with Christ, the only door to salvation and blessing. Walay lain nga portahan sa kaluwasan. Ang panalangin magsugod after sa kaluwasan. So mana pag naabot ka diha sa kanang simbahan, unya wala gyud nimo tinuod na dawat ang kaluwasan. Wala pangwarta ra gyud na imo una gyud. Pero kung nadawat na nimo ang kaluwasan, unya ang imo una puros ra gyud gyapon ka pangwarta, di ka malkansi, ingon na ba unsaon nimo nga makita ka, unya ang uban bahala na sila. Unsa man nga klase nga anak sa Ginoo? Murag dili siya in tune. Kay kung sakto ang portahan nga imo nasudlan, meaning salvation magiuna diha. Sa dihang naluwas ka, you must be guided by the Lord through His Word. Unsaon nimo pagkinabuhi isip Kristohanon nga mahimo kang panalangin sa uban nga mga tao? Dili nga gamiton nimo ang uban mga tao para sa imong personal nga gain. Kay bawal man na, gibawal man na ni Kristo. So, in the book of Acts, ma-learn na to mga igsoon nga tinamagay gyud unity. Ang kausa ni Apostle Paul nga magkaiusa gyud tanan nga walay mabiyaan nga mga Kristohanon nga dapat ang tanan malibre para sa pagpangalagad sa Ginoo. And that is what we are trying to do. That is what we are forcing to do sa atong simbahan. Dapat kana gyud nga portahan atong masudlan mga igsoon. And that is why there is a John chapter 10, 7 and 9. Na diri mga igsoon makita nato ang door. Verse number 7, English Bible, then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
Siya ang purtahan o wa nay lain. Pag matawag na gani ka nga sheep, mga kaigsunan, meaning anak na ka sa Dios. Karniro ka na sa Ginoo. Gitawag man diri sa John chapter 10 ang mga karniro og anak sa Ginoo. Kanding, anak sa yawa. Diba? Na may goat. Pero ang mga kanding, dili na iya sa Ginoo. Pero pag gitawag gani nga sheep, pasabot, iya ka sa Ginoo. Now, only Jesus is the door for the sheep. So kung ikaw, Kristohano na ka, ayaw gyud pataka og sud og portahan nga dili iya sa Ginoo nga kabubuton. Sa pagpanginabuhi nato, tanawa sa verse number 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be, unsay primero? Saved. Mao ginay primero. And shall go in and out and find pasture. So una, laluwas ka. Dili pasabot, in and out. Ang imong salvation is on and off. Dili na mao. Sa dihang naluwas na ka, magbalik-balik na ka, in and out for what we call pasture. Unsa man ang pasture? Ha? Unsa nga klase nga kanang field? Living. Makabuhi. Sibsibanan. Muna siya nakanindot. So, una, kinahanglan maluwas ka. And, tanawa, after salvation. And, manginabuhi ka diha kang Kristo. So, kumustahon man nato atong panginabuhi? Apil ba si Kristo o si Kristo ba'y gagiya o waka kaybaw? What is your main goal? Nganong gibuhat man nimo nang imong gibuhat? Just for money or to be free one day? Mo ni mahibong ka mga igsoon kay pertig yung lisura hihusaon sa mga tao. Lisod kayo. Nga ka namang for the cause of Christ. Para mahimot ang free to serve the Lord anytime, anywhere. Kanindot na anytime, anywhere. Meaning, anytime, libre ka. Anywhere, you have the money. Kaya mo ka, anytime, but here. Here only, ha? Here only. Labi na, mahal na kayo ang fuel ron. No? Mahal na kayong plite ron. So, kanang walking distance. Anywhere. Pag ang Ginoo mo imong giya, ang Ginoo mo imong gisunod, mga kaigsunan, according to verse number 9, pagkaninduta, kay mo makita, tanawa na guda, go in and out, nanginabuhi man eh. Nanginabuhi diyan ni Kristo, unsay nakita? Pasture. Tanawa, ganong di man manimba ang mga Kristohanon, nangita og greener pasture. Ganong ibiyaan ni mo imong former nga trabahuan, looking for higher kanang salary, greener pasture ang tawag nila ana. Magunay kasagaran mo tunga sa mga kanang resignation letter. Kay pangutanon man ka, unsa may reason nga mo resign ka? Looking for greener pasture. Magunay kasagaran ibutang, wa nay mulalis ana. Kay pasabot ana, if you want to keep me, increase. Kung may increase, mo na reason nga nang muhawa ko. Kay naay greener pasture nagpaabot na ko dito. So pag mauna ang kuan niya ikaw promising kay ka, pangutanon day ka, pila di ay ang sweldo sa imuhang kanang balhinan. Oh. So binoy ka mauni akong sweldo. O sige, labuan na tong gamay, pabilin lang ka diha. Muna kasagaran pag ikaw promising ka, pero kung dili ka promising, sige lang kag promise. Pag ingon, looking for greener pasture, goodbye. Pirmahan na yun, pirmahan. Oh. Mao na siya. Pero diri sa gisulti sa Ginoo mga kaigsunan, usa kadako nga blessing nga sa dihang nisud ka sa purtahan, no? Access to our salvation, access to our blessing. Nisud ka, si Kristo man ang purtahan. So pag sud nimo diha kang Kristo, naluwas ka, nanginabuhi ka uban ni Kristo.
ang imong nakita, klaro kay gingon sa Bible, di nga nato ni ma'am, kung saan pa ni nato pagbasa. Pasture gyud ang imong makita. Mao na nakanindot sa Kristohanon. So mga Kristohanon, di ka kita ana because gipakagamay na nila ang tigumanan, ang simbahan, nga dinhi mao man ni body ni Christ, wala ta naghatag og emphasis, wala nato gitagaan og pagtagad kaayo sa atong kinabuhi nga para nato panukan na naman na, building naman na. Ingon na di oy. What we do here is our expression sa atong gugma sa Ginoo. Because it's too hard to express your love if you do not give, if you do not make some effort, give your strength, your time. Di ba? Mo ginay kwan. If mo na tinuod yun na gingon nila, it's easy to give without loving. You can give without loving, but you cannot love without giving. Di gyud na siya makwan, dili na siya mawa ang giving when there is love. Mao na si Christ, love man siya, ang siya ginaguna-una, iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Jesus. Nga naghatag siyang kinabuhi para luwason ta, giyahan ta, paninduton ang atong kinabuhi. Karon kita nga naa na diha ni Kristo. Mo say kanang attitude ang atong buhaton. Mao na diri sa buluhaton sa Ginoo naman ta sa iyang body. When we give our time, it is because we love the Lord. Dapat ang reason dili lahi. Dapat ang atong reason because we love the Lord. Di ba? That is the reason why we give. That is the reason why we return our tithes. That is the reason why we give our offering. Ang offering baya kay expression of our love baya na measurement is our heart. Di ba? Ang measurement sa tithes is naghatag man ang Ginoo 10th of what you receive. Pero pag abot na diri sa offering, depende sa imong kasing-kasing. It is your expression of love sa Ginoo. So how do you love the Lord? That is how you're going to give through your offering. So nindot kaayo kung atong kinabuhi na sa Ginoo kay magkanindot ang atong kinabuhi. Plus, naka-perform ka kay si Christ lagi may imong giya. So, naka-perform ka sa mga returning, sa giving. Musamot kanindot ang kinabuhi. Kay ang promise anang mga kaigsunan, di man ta malupig. No? O nga niyo na ito pagsulti. Ang promise ang gisulti diya sa Bible, di man nato malupig ang Ginoo. Sa hinatagay. So, sa kinabuhi, dili po ta malupig sa mga unbeliever. Dapat. Pero tanawa og i-match-match ba? Kani unbeliever, kani believer. Kisa kay malupig nila. Sa status, di ba? Kasagaran, malupig ang Kristohanon ay. So nga naman na, because we choose the wrong door. Atong yung pilion yun ang sakto nga portahan. And that is only the Lord Jesus Christ. Number 2, the deliverance from attack. Sa dihang naa na ang panalangin, naagyo'y atake. No? Muna yun, sa dihang naa ang litsyon, naagyo'y na atake yun. Mag-abot sa panalangin, litsyon. Dako ka sa litsyon, huwat kita, naagyo'y na atake yun. Prosperity is not just gain, but protection from the thief who seeks to destroy. Ang nakanindot, naalagi ang mga destroyer, naalagi ang gitawag og thief diri sa Bible, but there is also protection. Kung naa ka diha sa sakto nga purtahan. Ano ko na to? Pero kung wala ka sa sakto nga purtahan, awa na asa by protection, di ba na mo protect sa ang Ginoo, di mo protect sa iyang anak nga sa sayop nga kanang lugar o sa purtahan nga sayop siya ni sud. So mo na gyud deliverance, naam gyud atake gyud. Mabitaw na nihangyo si Apostle Paul pray for us. Nihangyo ang mga daghan mga leader sa kanang gigamit sa Ginoo, naghangyo og pagampo gyud. Ang mga pastor karon dapat iampo gyud. Nanghangyo ako, manghangyo jud ko, iampo gyud. Palihog, iampo. Kaya nga naman, wa ta kay baw kano sa mo atake. Wa gyud ta kay baw. Ang yawa, mura ni siya kasing-kasing ba? Nga, maayo pa kayo ka, naglipay-lipay pa kay ka, pagkahuman, kirig lang kalit.
Di ta kay baw kano sa mo attack. Pero ang nakanindot, kay baw man ka nga naay atake sa kasing-kasing, naa kay prevention. Mo na pag-abot sa lechon, na makakaon gyapon kay naay prevention. Mura sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung gisyur na to nga ang atong kuyog si Kristo gyud mga kaigsunan, bisag ang pinakakusgan pa nga kanang alalay ni Satanas, mga igsoon, mga demonyo, pinakakusgan mo i-assign niya sa imuha, di gyud siya kadaog. No? Kay agree na lang yun mo. Mana may gitawag nayawaan, pero di gyud literal nga si Satanas gyud duol nimo. Special ra kay ka. Si Kristo ra na iyang giduol. Pero kana kita assign na nataniya og nga demonyo mga kaigsuonan, pero wa gyud bisan nila. Wa gyud sa kinsa nila gyud. Walay makapildi sa atong protection. Maunay na kanindot. That is a promise nga atong madawat mga igsoon. In verse number 8, unya sa verse number 10 sa primero nga bahin. Ingon sa verse number 8, the Bible says, "And all that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them." That is a protection. Niabot na ang thief, niabot na ang destroyer, pero ang anak sa Ginoo dili maminaw nila. Protection na. Pasabot, wala ka ni kuyog. Kung panitan gi-invite ka, panalitan gi-entice ka, wala ka na da nila. Di ba kay baw ang anak maminaw kung kinsa iyang paminawon. Kung nakita kung pataka na tagpaminaw, naiwali diha, minaw ta, nibilib ta niya, ni kontra man na sa wali sa imuhang pastor, nag-doubt na ka sa imong pastor. Agoy wa man, nag-open man ka sa imong ear ngadto sa mga thief. Usa may gikawat nila nimo, knowledge. Taliman ka gidudahan na nimo ang mensahe nga gihatag sa Ginoo nimo, nga gikan sa tao nga gi-assign diha nimo to teach you with knowledge and understanding. Unya pagka man nakadungog ka dito sa lain mga igsoon, gidudahan nimo ang mensahe sa imong pastor nimo. Di nakawatan ka. Nya unsa ka importante ang knowledge? Unsa ka importante ang mensahe nga gihatag sa Ginoo through the man of God assigned to you? Unsa na siya ka importante para nimo? It is the guide that God can guide you to the kind of life that He prepared just for you. Di ka maabot dito. Kay ang knowledge mo na siya direction. Unya mo na siya mo kuan nimo kanang instruction nga mo ni buhaton nimo og diha ka mo padung. So mo na siya ang kanang kaimportante ang knowledge. And that is why when you have the knowledge, papangayoon jud ka sa Ginoong wisdom so that you will know how to use the knowledge that you have. Mo na importante jud kaayo na gyud nga kung sika pangayog wisdom, Lord, tagay ta mig wisdom, Lord. Yo am kay knowledge yo, kay basa-basa. Okay simba-simba. So, bisag kapila pa ka mangayog wisdom sa Ginoo, di gyud katagaan, nganong tagaan man kanako nga di magkakabaw. Unsay buhaton nimo? Pero naminaw mo. Mo na siya nga dili gyud nato sa sayupon mga kaigsunan. Plansado na ni tanan. Planado na daan ni sa Ginoo atong kinabuhi. Ang ato lang is madungga nato gikan gyud niya, gikan sa iyang pulong, masabtan nato iyang pulong mga kaigsunan. Unya diri, klaro magkaayo ang giingon sa Bible, all that ever came before me are thieves. Naagyo thieves nga moabot. Pero ang nakanindot lang, the protection is thieves and robbers mga bot, but ang protection di ara, but the sheep, kasi kaning sheep, mga anak sa Dios. But the sheep did not hear them. Sa ato pa, kaning pagpaminaw, mao gini atong kadautan. O ngano nakawatan man ang human race, mga igsoon sa panahon ni Eve. Because she listened. Naminaw si Eve, mga kaigsuonan ni Satanas. Unya, napugasan ni Satanas og mga words nga kanang na-poison ang iyang kasing-kasing. So, nitabo, na-fall ang man. So, nahimo na tang sinner.
Pero ang nakanindot kay dunay salvation nga gihatag sa Ginoo. O malipay gid ta niyo nga nay door. No, naa si Kristo gihatag sa atoa. So dapat atong hinumduman mga igsoon. Yes, naay enemy, naay thieves, naay robbers nga moabot sa atong kinabuhi nga kuhaan ta sa mga kanabitang gikinahanglan nato sa pagpangalaga sa Ginoo para maangkon gyud nato ang tinuod nga kadaugan kinaabiya sa pagpangalagad gyud ang tinuod nga kadaugan sa Kristohanon. Ayaw jud mo og expect pangigsoon that if you do not serve the Lord, your life as a Christian will become victorious. Ayaw na lang yun. Gikan sa espirituhanon, padulong na ngadto sa imuhang tawhanon nga panginabuhi, mga igsoon, nga ikaw, well off ka. Kay abundant life man ang giprovide sa Ginoo. Mao man ay nakanindot. So, dili gyud na nimo pwede itangtang bitaw sa una-una nato nga kung ang Kristohanon mosunod lang gyud sa Ginoo, naa gyud siya padulngan nga nindot. Pero kung dili siya mosunod sa Ginoo, ang iyang kinabuhi makawatan gyud siya sa dapat iyaha. Sa verse number 10, tanawa, sa verse number 10 sa primero nga bahin. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So, mo ni siya primero nga moabot, no? Moabot sa imong kinabuhi ug niabot na ni sa kinabuhi ni Adan ug ni Eve. Unsa ni tabo? Nitabo gina siya. Gikawatan sila sa ilang katungod sa Garden of Eden. Gipatay sila. Mauna kita naanay death. Kung mamatay ta, imperno na ta. Na-destroy ang dapat purpose nga nung gihimo tas Ginoo. Maunay buhaton sa kaaway. Og nahimo siyang victorious sa panahon ni Adam and Eve. Karon giluwas ta sa Ginoo mga kaigsunan back to square one. So mao ra gihapon nay buhaton sa yawa para mabugnaw ka di nakaganahan mga lagad sa Ginoo mawala ang simbahan sa imuhang kasing-kasing di nakaganahan mo participate di nakaganahan maminaw sa mensahe di nakaganahan mo tanaw sa naong sa imong pastor kay sabaan kayo. Sige lang pamadlong murag perfect. Awa mo gay pastor nga perfect pod. Di ba? Mga nagingon ba nga, ayaw panimaos kung naigo ka. Wala, ay pamersonal. Kay, mensahe man eh. Muna ang mga pastor, pag ang iyang mensahe, dili makaigo, wala na, di na, gikan sa Ginoo, kaya dapat maigo yun tani. Di ba? Inigsimba ninyo mga igo ba ta? Mingon kong mga igo ba ta? Kaya apil man ko. Kuway lami, ano mensahe mga igsoon niya, wag yung maigo na to. Naagi mga igo na to eh. So, mo nang giingon diri, naay destroyer. Naay muabot sa atong kinabuhi. Niabot na ni before, unya karon kay nahimo naman ta nakasud man ta sa door, nahimo naman tang anak sa Ginoo balik, gitawag naman tang karnero sa Ginoo, sumubalik nang yawa mga kaigsunan para iya na sa ka i-destroy, iya na sang patyon ug unsay mapatay niya sa imuhang kasing-kasing, no? But the good news is, di siya kapatay sa salvation. Kay ang gihatag na sa Ginoo is a relationship na dili maputol. Di maputol. Eternal life na gihatag sa Ginoo. Number 3 and last, the delight of abundance. Amo ni ang ato no? Prosperity in Christ is abundant life. Unsa man na siya? Safe, full, and satisfying beyond measure. Ganahan mo anang kinabuhi? Mo nagingon abundant life. Kinabuhi nga malipayon. Kinabuhi nga, ug ingon pa nga, ug sa tiyan abundant. Ay, ug basta-bastahan na. Ang uban kay, hinawayon kayo nga, Lord, akong tiyan. Pero tanawa, ug naias naton, di ba, mas relax ang dagkong tiyan, no? Labi na magkugos og bata, pinawanhan raw eh. Ang uban, magpalit pa og kanang career. Palit og career ang uban, oy. Pero ang mga nailingkuranan na built-in, yahay kaayo. Muna ganahan kay mga bata, pakugos, kay nga naman, murag nailingkuranan, gyud niya, humok pa jud kayo. Dili makopya ang softness sa creation sa Ginoo.
Pero creation pa ba ni sa Ginoo ni nastiyan? O ato lang gi-destroy ang creation sa Ginoo? So, mo na abundant life ang gi-prepare sa Ginoo mga kaigsunan. Beyond measure. Pasabot, you cannot imagine. Kaya according sa Bible mga kaigsunan, ang kanang unahuna sa Ginoo ha, labaw sa bisan kinsa nga bright aning kalibutan na labaw gyud. My thought is higher than your thought. My ways are higher than your ways. May kaita, naatay planos kinabuhi, mao ni akong gusto, mao ni akong buhaton, pero ang andam sa Ginoo nimo mas higher kaysa ana. In John chapter 10 sa last nga bahin mga igsoon. Tanawa, naman ang thief, ni come, unya ni destroy, ni steal, ni kill, unya ni destroy, pero tanawa ang niabot diri sa nagdala og abundant life. Ingon sa Bible, I am come, kinsa man ni siya? Red letter mga igsoon, it means the Lord Jesus Christ. Ingon siya, I am come that they might have life. Salvation. New life. Gi-offer sa Ginoo. Sa dihang naluwas na, and that they might have it more abundantly. Wa ka giluwas sa Ginoo para lisod-lisoron. You can have that life abundantly. Now, pangitaig meaning ng abundantly, mga kaigsunan, tanawa, kunis-kunisan, nagtamans, ginhawa, hiwa-hiwaan na, lasahi na, kanang word nga abundantly, tanawag unsay makuha nimo. Naabay kapig-od sa kinabuhi, naabay kalisod. Naay problema, pero di ka mapiit. Naagay rescue nga ipadala ang Ginoo nimo para di ka maapektuhan mga igsoon sa kapig-ot sa kinabuhi karon. Kay pig-ot na biya gyud kayo. Kaliman ka last na mong patubil kay musaka lagi. Misaka ra ba gyud og 19 pesos. No? Patubil mi 16 liters sa kinabaratuhan nga kuan sa Petron mo may kinabaratuhan ron. 16 liters ang nasud ang akong gibayran almost 3,000. Full tank siya. Full tank kay gamay 16 liters ra may ako nagamit sa usod sa usa ka semana. Pero sa una di man nakaabot og 2,000. Usay mo abot mo 900 ra man gani na. Pero gamay na lagi kuwang mo, 3,000 na siya. Labi na ni Saka. Ang uban na nasa 160, 157. Ang diesel. Unya, dali ra mahurot pod. So, grabe ang kuwan ron. Grabe ang pressure karon sa kalibutan. Pero dira pangutana, can God give us rescue? So which door did you enter? Sayang kayo ni believe that God can give us rescue, but we enter into the wrong door. The door that there is no deliverance. The door that there is no abundance. Nakasud na biyata sa door, access to salvation. O dapat tuloy-tuloy na to, kay tuad access po sa blessing, tuad dito. Wala sa kuan, wala sa lain nga door. Ang problema kay, namo go in and out, pag out, ni in man sa lain. Balik ta ka dito sa Ginoo. Dili man ipasabot ang go in and out, backsliding. Panginabuhi lagi na mga igsoon. Panginabuhi. Pagsunod sa giya sa Ginoo. So this is the kind of life that God prepared for each and every one of us tonight. Now, are you happy that you are a child of God tonight?
Are you happy that God is preparing a very promising life for you? Yang kalibutan, kay may upod na sila. Uy, promising kayo ni O. Grab this opportunity. O tanawa, naagi, kwadyot, naagi sugyot ang yawa. Gyot, kay mupadama na siya. Pero usa ganito'y tumong niya, steal, kill, destroy. Mao na nga nindot kay kag desire, unya pagkauman tungod kay gigrab man nimo ang gi-offer sa thief, nawala na ginahinay, nausab mag-extension pastor man tako. Nya di lang tingali ko ani kay sayang man eh. Di ba nausab dahil imong una-una? Unya karon giunsa man ang imong kinabuhi, gikunis-kunis mga igsoon. Well, do not enter the wrong door, yun. Never be with the thief and the destroyer. Kay miyo ka thief, unsa may buhaton na niya sa imong kinabuhi. Miyo ka destroyer, unsa may buhaton na niya sa imong kinabuhi. Oh. So ayog sugot yun. Be with the Lord. Unya para ma-make sure nato nga naglakaw ta uban sa Ginoo, magkinaunsa ang kinabuhi mga kaigsunan, ayaw jud talikdi ang simbahan. Magkinaunsa ang imong pagbati, ayaw yung talikdi ang pulong sa Ginoo. Di ba? Kay nasakit na ka, na-discourage ka, unya talikdan nimo ang makakure nimo. Nga di ra ba mo imin? Mura uroy mo maing laki. Kaya ni gusto, kaya mukat ng agi. Kaya mukat yung agi yun. There is no other remedy nga ipadas Ginoo nato other than through His Word. Numdumin yun eh. God sends remedy. God sends rescue. God sends help. None other than through His Word. Huwag yun lang pagi. There is no other way. Mga igsoon, it is written. Everything is written. Mayroon ka obsolete ang Bible, dili oy. Everything is written in the Bible. From start to finish. No? From the creation to the demolition. Unya, to the recreation. Kay kuan man sa Ginoo, i-regenerate man sa Ginoo ang kaning kuan, ang giguba, yang bag-uhon, usbon niya, ibalik niya ang original. Kanindot na excited ba tani? Nang usa ka adlaw makita gyud nato ng river nga nagflow gikan dito sa trono sa Ginoo. Unya ang kanang daan ba nga diri ang ato makita ra gyud gold, kana ramang gold mga igsoon nga gold ang color ba? Kaya ang gold nahimo naman sa ng color. Unsay color? Gold. Pero wag tanaw nimo na sa kanang color chart, wag gold, pero naapil na lang yun na siya. Di ba? Naapil lang yun na siya, pero kanang more na ilhan na to diri nga mga gold, siga na yung mata, gold. Wow. Ang kuyaw anig mo na mahimong kanang kuan ron, kwarta ron ang gold, mubalik na diyan dapita ba? No? Kay murag maguba biya ang kuan kanang strength sa dollar ba? US dollar. So, na mo may gold? Palit pa. Mamalit mo yung mahal na. Sometimes di pa mo mahal, pamalit na mo. No? Nindot kaayo kung imong hunaw-naon ba nga kanang usa ka adlaw makatunob jud ko anang dan nga gi-prepare sa Ginoo nga wala gyud na diring dapitas kalibutan ng klase nga gold nga transparent. Kita na mo gold diri nga transparent. As clear as crystal. Na? Transparent gold. Wow. Mo na exciting kayo. Usa ka kahoy nga mamungag 12 ka klase nga bunga.
Pag unsa ka ng bungahan, no? Nga, mamili din ta. Kana mga favorite nako na dito ang mga favorite ninyo. Tanawa, di ba di na na pwede tugutan kay di na maparihas og kuan. Ang uban nasa kahoy, ang uban naara sa kanang panita na pakwan, kamang naman na diya. Oh. Di wala sila dito kay kahoy man. No? Bisan pag grapes, vine man na. Di man siya tree, vine. So, exciting. Pero, padung ta dito. Mo na nakapa-exciting samot. Kaya nga mapadung man ta dito. So, sa klase problema ni mo, giatubag karon nga makaingon ka, di na ko mangalagad sa Ginoo. Sa klase nga problema. Ha? So, ato na ni-iris na exciting kayo, Pastor. Exciting niya, baka man, gibabagan na kang problema. Nakalimot na ka sa exciting. Ha? Naon sa kating? Mura mo siya nag-excise tax? Nga, tagtangon di. Triling kayo ba? Triling kayo. Sa manit, tagtangon di. No? Aritas Ginoo Kapoy ka na sila paminaon. Pero Ginoo, sure ni mga kaigsunan. So that is the doorway to true prosperity. Ayaw sipyat, sud sa sakto nga purtahan. Okay? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful time with you. And I pray, dear God, that you will bless each and every one with courage. I know that the devil is trying to stop each and every one. Managlahi rin yun nga problema. Tubangon, pero usa rin yun tumong to stop us from serving. So please, help us, O God, to be wise enough to discern as what you stated in the verse na ang mga sheep dili paminaw sa mga thief o grabbers. Kay ang paminaw, ikaw rin yun, Lord, na among amahan. Salamat kaayo sa example nga imong ipakita tonight, and I pray that you will help us, O God, nga mahinumduman yun namo, nga dili mi dapat magpailad sa mga bribery sa yawa, nga musunod mi sa iyaha para ma-destroy lang. But help us, dear God, to follow bisan dili mi kauyon, kay sa sinugdanan di mi gyud kauyon ang among unod sa imong kabubuton. But help us, Lord, to keep on following you in spite of any situation or feelings nga among mapaminawan sa among kaugalingon, Lord. Hinaot pa nga dili na mo matter, but tuguti, Lord, nga ang mo matter gyud sa among kinabuhi nga mao nagsunod minimo. Salamat kayo once again, and I pray that you will bless the invitation tonight. May you please let your people kneel down before you, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, now,